Ngayong araw ang deadline. Ngayong araw ang deadline ng ano natin, ah, deadline na binigay kay Sara Duterte para sumagot siya sa mga akusasyon sa kanya doon sa impeachment niya o impeachment sa kanya. Kumbaga, yung articles of impeachment, pinadala sa kanya yon. Binigyan siya ng kopya, yung 7 ground sa articles of impeachment, at isa-isa siyang hinihinga ng komento o sagot doon. Yun yung pagkakataon ni Sara na sumagot sa articles of impeachment. 10 days ang binigay sa kanya. Maalala natin na ang Senado bilang impeachment court noong June June 11, yung huling nila, June 11, pinadalhan si Sara Duterte ng summon. Pinadalhan ng summon. Ay, kay Julian Batralo sa Calgary, Canada, nanonood sa atin. Shout out sa inyo. Pinadalhan ng summon si Sara Duterte ng Senado at pinapasagot siya within 10 days. O yun. So ang 20 days na yan, 13 nakarating kay Sara. So ngayon yung 10 days. June 23, 10 days. Kaya dapat ngayong araw ma-receive na ng Senado bilang impeachment court, ma-receive yung sagot ni Sara Duterte. Kaya lang hanggang ngayon wala pa tayong nakikita wala tayong nakikitang sagot Pero anong mangyayari kung hindi sumagot si Sara? Actually, pag hindi siya sumagot, wala namang yan, tuloy pa rin ang impeachment. Magpo-proceed pa rin ang impeachment. Hindi yan sumagot o hindi si Sara, tuloy ang impeachment. Kaya lang, ang magiging epekto kay Sara niyan, winave niya yung karapatan niyang sumagot. Ibig sabihin, yung karapatan niyang sumagot, winave niya. Para din yan sa mga kaso sa court di ba? Sa mga kaso rin sa prosecutor, preliminary investigation, papadalhan ka ng subpoena para mag-submit ka ng counter affidavit mo. O pag hindi ka nag-submit ng counter affidavit mo, yung sagot mo sa akusasyon sa'yo, ay winave mo na yung karapatan mong sumagot. Winave mo na yung karapatan mong sumagot. Pero magpo-proceed pa rin ang trial. Magpo-proceed pa rin yan trial. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi sumagot si Sara, hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot, kaya hindi pwedeng mag-proceed ang trial. Hindi. Ano yun? Alangan namang hindi matutuloy dahil lang sa hindi niya sinagot. Tuloy na yan. Kaya lang nasa kanyang problema yan. Binigyan ka ng pagkakataong sumagot, hindi ka sumagot. Anyway, hanggang pa yan mamayang hating gabi. Hintayin natin. Baka ngayon kasi matagal na rin namang handa yung defense team ni Sara. Siyempre, mga mga abogado na na magagaling yan. Sila Fortun, Narbasa. Yung law firm na humahawak ng kaso ni Sara, sila Fortun, Narbasa, Salazar. Kaya hindi pwedeng walang gagawin yan. May gagawin yan. May gagawin yan. Kaya lang, pa yan? Hindi pa naman tapos ang araw. Hindi pa tapos ang araw. Pero yun na nga, ang magiging epekto kapag hindi siya sumagot, waiver ng kanyang rights. Winave niya yung rights niya na sumagot. Actually, kahit sa trial, pwedeng hindi sumipot si Sara sa trial. Nasa sa kanya yan. Nasa sa kanya yan. Pero magpo-proceed pa rin ang trial. Basta tandaan natin, kahit hindi sumagot si Sara ngayong araw, kahit hindi pa siya mag-appear sa trial, magpo-proceed ang trial. Ay ganyan, hindi pwedeng hindi matuloy ang trial dahil lang hindi sumagot si Sara.
Hindi rin pwedeng hindi matuloy ang trial dahil lang hindi siya sumipot. Hindi yon. Kahit ang appearance niya, hindi kailangan doon. Kanyang problema yan. Sabi ni Julian Batralo. Ang dami niyang lawyer. Alam niyo, sa tingin ko dito, ang gagawing strategy ng abogado ni Sara, hindi sasagutin punto por punto yung mga issue kulong kontra kay Sara. Hindi yun. Ang gagawin nila dito, ipapadismiss, jurisdiction na naman yan. Katulad yan ng ginawa ni Kaufman doon sa ICC na kaso ni Duterte. Magkaparehong mga strategy yan, mga kabunyog. Magkaparehong strategy yan. Technicality ang gagamitin na issue niyan. Hindi yung merito ng kaso. Yung sinasabi nating mga confidential funds, hindi yun. Ang gagawin ng mga abogado ni Sara, paatakihin ang isyung ito sa issue ng technicality. Unang-una na kaagad, jurisdiction. Ganyan din ang ginawa ni Kaufman sa kaso ni Digong sa ICC. Di ba? Bakit gusto nilang jurisdiction ang atakihin? Kasi gusto nilang madismiss ang kaso sa usapin ng jurisdiction. Kasi kapag gumulong yung kaso, pinag-usapan yung talagang mga aligasyon. Halimbawa, kay Sara Duterte, ano ba yun? 7 yun eh. Yung tungkol sa maanumalyang paggamit ng confidential funds. Yung pagbabanta niya kay PBBM sa presidente, kay Lisa Araneta at kay Martin Romualdez na ipapapatay ito. Yan. Isa-isang sasagutin yon. Pero kapag pumasok kasi doon, matibay ang mga ebidensya kay Sara. Kaya ayaw ng impeachment, ayaw ng defense team ni Sara na dumating doon. Ang gagawin ng defense team ni Sara, ki-questionin ang jurisdiction. Actually, naalala nyo yung pag-file ng mga abogado ni Sara, yung kanila, appearance? Yung entry of appearance nila, ad cotillam eh. Anong ibig sabihin ng ad cotillam? Ang ibig sabihin ng ad cotillam, yung kanilang pag-enter ng appearance, ang ibig sabihin nun, nag-i-enter kami ng appearance sa Senado, sa impeachment court. Pero hindi ibig sabihin nitong kinikilala namin ang jurisdiction ng Senado. Parang yung pagpa-file namin ng entry of appearance, nire-reserve namin ang right namin na mag-file later kung anumang pleadings yan. Pag-question ng jurisdiction, ng impeachment court o anuman, motion to dismiss man yan o anuman. Yan ang ibig sabihin ng ad cotillam. Kumbaga, ang ginawa ng mga abogado ni Sara, nag-file ng appearance, nag-file ng entry of appearance, yung 16 na lawyers. Sinubmit nila yung pangalan, pero ang nakalagay ad cotillam. Ang ibig sabihin ng ad cotillam, hindi ibig sabihin na nag-file sila ng kanilang entry of appearance ay kinikilala na nila ang jurisdiction ng court, ng impeachment court. Para lang hindi matechnical ang aming kliyente, mag-a-appear na kami, mag-i-enter na kami ng appearance. Pero, wag dapat itong i-interpret na kinikilala na namin ang jurisdiction ng korte. Pwedeng later, mag-file kami ng pleadings para questionin ang jurisdiction ng impeachment court. Pwede yon kasi cotillam nga. So ngayon, ang tingin natin dito, kung i-raise na issue muna ng mga abogado ni Sara, ki-questionin yung technicalities. Yung mga issue na nga ng dapat ba itong mag-crossover sa susunod na Senado, yung mga ganun. Yung na-violate ang 1-year bar, ano yan? I-raise lahat yan. Lahat ng issues tungkol sa jurisdiction, technicalities, i-raise yan ng kampo ni Sara Duterte. Yan yun. Hindi sila lalaban. Hindi sila lalaban doon sa mga issue na, yung mga ebidensya doon sa confidential funds. Hanggat maaari, ayaw nilang dumating sa punto na yun. Kasi pag dumating sa punto na yun, lalabas at lalabas ang mga ebidensya. Yan yun. Yan yung gusto nila. Parang katulad din ni Kaufman doon kay Digong. Di ba ang strategy din ni Kaufman? Jurisdiction din. Walang jurisdiction ang ICC. Pero tandaan nyo, sa September 23, naka-schedule na yung kay Digong, confirmation of charges hearing yon. September 23, confirmation of charges hearing.
ipipresent na doon yung mga ebidensya laban kay Digong. Pero hindi yun ang pinagkakaabalahan ni Kaufman. Ang pinagkakaabalahan ni Kaufman, question ng jurisdiction. At saka gusto niya, ang gusto ni Kaufman, interim release na muna ni Duterte. At saka yung question ng jurisdiction. Huwag na munang pag-usapan yung mga issue kay Duterte, yung talagang issue. Kasi alam ni Kaufman, pag pinag-usapan na yung mga issue talaga, matatalo sila. So gusto nilang ma-dismiss ang kaso sa issue ng jurisdiction. Ganyan din ang strategy ng abogado ni Sara Duterte. Kasi ang mangyayari kapag nagkaroon ng trial, ilalabas yung mga Mary Grace Piatos, ilalabas yung mga Oishi, ilalabas yung mga yung mga recipients, yung mga tumanggap ng confidential funds na questionably, ilalabas yun. Ilalabas din yung bank accounts ni Sara Duterte at ni Digong. Lalabas lahat yun. Pag lumabas yun, pag lumabas yung mga yun, kahit papagbutuhan, i-acquit ng impeachment court si Sara. Kasi sigurado naman, tama naman si Trillanes Kahit naman anong katibay ng ebidensya laban kay Sara, wala nang pag-asa si Bato, wala nang pag-asa si Bongo, wala nang pag-asa si Marcoleta, si Padilla, si Aimee. Wala nang pag-asa yung mga yan. Balibaliktarin mo man yan, sabi ni Trillanes, kahit pamatibay ang ebidensya, i-acquit niyan si Sara. Kaya lang, kahit i-acquit nila si Sara, nakita na ng taong bayan ang matibay na ebidensya. Sira dyan si Sara. Wala na, masisira si Sara dyan. Yan yung alam yan ng mga abogado ni Sara. Kaya ang gagawin nila, wag nang umungo sa trial. Dapat matapos ito sa technicality, jurisdiction. Diyan magkakapitpitan. Kaya nga, pag nagsimula ang trial sa July 29, itong bagong Senado na, sigurado kung nakita natin yung pukpukan noong June 9, June 10, June 11, maghanda tayo sa July 28, July 29. Mas grabing pukpukan yan. Kaya mga kabunyog, suportahan ninyo ang bunyog. Naghahanda na tayo sa malalaking mobilizations o pagkilos sa susunod na buwan. Magpapakita tayo ng pwersa. Kasi babastusin ng mga senador yan. At siyempre, nandyan na yung mga abogado ni Sara, sila Fortun, sila Narbasa, magtutulungan na yan. Magtutulungan na yan, saka si Aimee, tapos si Bato, si Marcoleta, nandyan na yan. Makikita natin kung gaano sila kagarapal. Garapalan talaga nilang gagawin yan. Alam na natin yan mga kabunyog. Ililigtas nila si Sara. Ililigtas nila si Sara. Ngayon pa lang nakikita naman natin Kasi sa normal sanang takbo ng impeachment, sa normal na takbo, kung si Sara ay walang sala, at alam niyang wala naman yan, ang gagawin niya, katulad ng ginawa ni Leila de Lima, hinarap ang kaso. Diba? Hinarap ang kaso. Sige nga, iharap nyo ang mga testigo laban sa akin. Alam ko namang wala yan Ganon. Ganon sana. Haharapin ni Sara. Ngayon pa nga lang, yung pagsagot pa lang, hindi na magawa. Hindi natin alam kung magsasubmit ng sagot ngayong araw Hindi natin alam kung magsasubmit ng sagot ngayong araw. Ngayon ang deadline yan Ano yan? Ngayon ang deadline, pero pwedeng hindi sumagot yan. Pag hindi sumagot yan, winave niya yung right niya na sumagot. Proceed na yan sa trial. Dito kasi, ang malinaw dito, hindi naman talaga kayang sagutin ni Sara ang mga issue laban sa kanya. Malinaw yan. Kasi doon pa lang sa pagdinig ng Kamara, nung dinidinig pa lang yung mga issue na yan sa confidential funds, ang dami ng palusot ni Sara Ang dami ng palusot ni Sara. Di ba? Dumating pa sa punto na kapag pinapatawag na yung mga official ni Sara, sila Paharda, sila Gina Acosta, sina Attorney Zulaika Lopez, anong nangyayari sa mga yon? Anong nangyari kila Zulaika, kila Paharda, kila Acosta? Balikan nyo nga. Anong nangyari? Anong nangyari? Balikan natin. Anong nangyari doon sa mga staff ni Sara, yung mga tao niya? Ay di ba kung ano-anong palusot? Nagha-high blood na, tumataas na ang nila,
Inaatake na ng kung ano-anong sakit. Oh, 'di ba? 'Di ba? Ganun yung nangyari kay ano, ganun yung nangyari doon sa mga tao niya, 'di ba? Si Zuleika Lopez inatake. Oh, high blood daw, ano, tumaas daw ang blood pressure, na hospital, nagka-hypertension, 'di ba? Lahat naman ganun ang nangyari. Si Paharda, si Gina Acosta, 'di ba napuno yung veterans noon? Oh, yan yung nangyari noon. Yan yung malinaw diyan na nangyari. Si Sara Duterte, maraming delaying tactics. Wala, nagsakit-sakitan. No. Yan ang totoo, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi talaga kaya ni Sarang sagutin yan. Kaya, ang ginagawa ngayon ng mga kakampi niyang senador, ang ginagawa, kung ano-anong maniubra para hindi matuloy ang impeachment trial. Nakita natin yan, kung anong ginagawa nila Bato. Imaginein mo, Senator Judge ka, ikaw yung magmo-motion to dismiss. Ha? At ito namang si Cayetano at saka si Chis Escudero, obvious naman. Sa sobrang ambisyon ni Chis Escudero na maging Senate President, kapalit ng suporta ng mga pro-Duterte Black Senators, garapal naman si Chis Escudero, nagpapagamit sa mga Duterte. Hindi man lang pinahalagahan ang pagiging impartial ng impeachment court. Di ba? Oh, si Cayetano din, kunwari pa, mga motion to remand, motion to return back to the House. Ay, wala. Ano yun? Actually, ang ginagawa ng mga senador na kakampi ni Sara, pinipili talaga na wag matuloy ang impeachment trial. Ha? Pinipilit na wag matuloy. Itong mga abogado ni Sara, sila Porto, Narbasa, ganyan din ang gagawin yan. Ganyan din ang gagawin yan. Kaya lang, hindi nila pwedeng baliwalain ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ay nagbabantay. Ang gusto ng taong bayan, matuloy ang impeachment trial, makita ang katotohanan. Di ba? Oh. Kaya nga ito, mga kabunyog. Ngayon, kung hindi sumagot si Sara ngayon, wini-waive niya yung karapatan niya na sumagot. Bahala siya. Kung hindi siya sumipot sa trial, magpuproceed pa rin ang trial. Yan ang malinaw dyan. Ngaharangin na naman yan ng mga senador na kakampi ni Sara. Nila Marcoleta, magtutulungan yan. Ang mangyayari, ang mga abogado, actually ang abogado ni Sara, natawa nga ako doon, ang abogado daw ni Sara, hindi 16. Hindi 16 ang abogado ni Sara. Bakit hindi 16? Kahit doon sa senator judges, may abogado si Sara. Di ba? Saan ka nakakita na mga senator judges nag-aabogado kay Sara? Ang nakakalungkot nga dito, pati yung spokesperson ng impeachment court, si Atty. Tunggol, nag-aabogado pa kay Sara. Kaya nga, tinanong nga si Atty. Tunggol, ano pong masasabi nyo? Kung reaksyon po sa inyo, parang naglo-lawyering po kayo kay Sara. Sabi naman ni Atty. Tunggol, hindi, nami-misquote lang ako. Hindi naman ako naglo-lawyer kay Sara. Sa totoo. Ang problema kasi dito, itong 16 ang abogado ni Sara. Pero yung mga senador na kakampi ni Sara, abogado rin ni Sara eh. Alam nyo, sunod-sunod na naman yan. Ang mangyayari dyan, pagdating sa trial, kung ano-anong technicalities na naman ang gagamitin ng mga abogado. Alam nyo mga kabunyog, alam nyo, ito sabihin ko sa inyo, abogado ako. Pero bakit hindi ako nagmamagaling sa pagka-abogado ko? Ayaw na ayaw ko sa abogado yung mayabang. Hindi nyo, may nagre-react nga dito, hindi daw nila ako naririnig mag-English. Ay, ganun talaga ako. Kung hindi nyo lang alam na abogado ako, hindi nyo mapapansin na abogado ako kasi ako hindi ko pinagyayabang ang pagka-abogado ko. Sa totoo lang, kinakahiya ko nga minsan ang pagiging abogado eh. Kasi nakakahiya talaga ang mga abogado eh. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ano yan eh? Kaya nga 'di ba, hinahamon ako ni Libayan, debate daw. Hinahamon ako ni Marcolita, debate daw. Sus! Ano namang makukuha mong makadebate sa mga yan? Wala naman tayong kakararatingan dyan sa mga debate na yan. Ayaw ko ng debate. Bakit? Payabangan lang yung mga debate na yan. Diba? Sa totoo lang,
Ako, mga kabunyog, mga kababayan, abogado ako, pero never kong pinagyabang ang pagka-abogado ko. Yan yun. Ni hindi ako nagyayabang, nagsasite ako ng mga Latin phrases, yung mga ganyan. Alam mo yung mga ganyan, ano? Ano yan? Hanggat maaari, pinapasimple ko ang discussion ko. Ayaw kong nagpapaliwanag ng mga bagay na akala mo sa akin napakagaling na abogado. Hindi ako nagyayabang ng ganun. Hindi ako. Ayaw ko ng ganyan. Ha? Kasi ako, sa totoo lang, nag-aral ako ng batas. Nag-aral ako ng batas. Pero ayaw kong ikumplika ang batas. Nahihirapan niya akong pasimplihin. Hanggat maaari, pasimplihin. Paano maunawaan ng mga tao ang batas? Yan yung totoo. Ha? Hindi ako nagagamit ng mga terminong hindi maunawaan ng tao. Anong gagawin nun? Para lang lumabas na magaling ka? Gagamit ka ng mga terminong ikaw lang naman ang nakakaintindi? O kayong mga abogado lang ang nakakaintindi? Hindi yun. Sa totoo lang, ako, maraming beses ko nang sinabi. Graduate ako sa College of Law sa UE, class valedictorian ako ng batch namin. Kung gusto ko lang na magpayaman sa pagkaabogado, madali akong yumaman sa pagkaabogado, kaya lang ayaw ko. Bakit? Mas maganda na itong buhay na ganito, walang masyadong stress. Ha? Magiging abogado ako ng mga mayayaman, ng mga korap na politiko. Ay, ano yan? Ang laki sana ng bayad yan. Pero ayaw ko. Ayaw ko. Okay na ako sa ganito. Ha? Okay na ako sa ganito. Ano yan? Mas gusto ko ngang magturo. Kaya nga nagtuturo ako ng law eh. Tinuturuan ko ang mga estudyante ko. Sabi ko ganito pag kayo'y naging abogado, huwag kayong gagaya sa mga abogadong korap. Huwag kayong gagaya sa mga abogadong ginagamit ang pagka-abogado sa masama. Ganun ang tinuturo ko sa mga estudyante ko. Sa totoo lang. Ito, magpapagalingan na naman ang mga abogado dito sa impeachment na to. Ako, hindi ako magpapagaling. Hindi ako magmamagaling. Ang gagawin ko, pasimplihin para maunawaan ng ating mga kababayan ano bang nangyayari. Di ba? Yan ang ko. Yan ang role ko. Ang role ko ay magpasimple ng mga bagay, hindi magkumplika. Di ba? Ano yan? Pasensya na, pero hinahamon ako ng mga debate. Ayaw ko ng debate. Makikipagdebate ka kay Marcoleta, makikipagdebate ka kay Libayan. Ano naman kalalabasan yan? Magmamagalingan lang kayo? Ay, wag na. Wag na. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin. Baka may oras pa naman, baka mag-submit naman yung kampo ni Sara. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.